Hello guys, welcome back again sa aking channel. My name is Alden. Ito si JL Inaka-Vlog ang aking channel. Pero ang totoo pangalan Alden ha. So may nagtanong sa akin, no? So isa siya sa merchandiser sa Pilipinas. O diyan sa Pilipinas. So yan, explain ko lang din. So intro muna sa ulit. Babalikan ko balik tayo doon, no? Yung tanong ko na kanina sa inyo at may nagtanong din sa akin kung ba ang trabaho dyan sa Pilipinas magagamit ba sa ibang bansa. Syempre naman, oo. Yes, lalong-lalo na kung ano pa yung naging nakasanayan mong trabaho. Kung example ay naging waiter ka, pwede mo rin siya i-apply. As long as pag naipasa mo yung unang-una, syempre mag-apply ka exam, medical, pangalawa pa rin, syempre, yung pangatlo, yung experience mo. So, syempre, may mga interview yan. Madadala mo yan. Pero kung example ko naman ay nagpalit ka ng designation mo, from waiter to merchandiser, kahit anong trabaho pa yan, o kaya naman dicer to waiter, meron pa rin naman din talaga. So, connection, bakit? Kasi waiter, pagkain. Sa groceries, mga pagkain din, hindi lang din basta-basta mga toiletries. No? So, suggestion ko dyan, kailangan kang may lakas na loob, matibay loob mo, buo yung loob mo. No? Kumpara naman sa pamilya at sa sakripisyo mo sa pamilya mo. No? Magagamit. Pero may diferensya. Bakit? Kasi may kanya-kanya tayong pag nagtatrabaho. Yung ginagawa dito, nagwi-withdraw ka, nagre-refill ka rin. Ganon din sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas. Nagwi-withdraw ka, nagre-refill ka rin. Kaya lang, ang merchandising dito iba. In-house ang gumagawa. Kumbaga sa ano dyan sa atin sa Pilipinas, selling clerk, SA, di ba? Dito naman, SA din siya pero sale associate. Ibig sabihin, lahat ng klase na makikita mo, kahit nasa produce yan, baking, groceries, food or non-food, diba? Associate ang tawag doon. Pag nandun naman sa may counter, associate din yun. Hindi naman katulad sa Pilipinas, sa atin counter, diba? Counter ang tawag, cashier, bagger, ganun. No, dito kasi self, pag bumili ka rito, self lang self-transaction mo. Ikaw magpa-punch, pwede rin. May hati yan. Meron ding magpa-punch din sa kanila, sa employee, associate, or yung mga kahera. So, dito kasi walang age limit yung pagtrabaho. As long as kaya mo magtrabaho, kaya mo magtrabaho. No? Example, galing ka merchandising naman. Nag-apply ko ulit ng merchandiser. Ma-apply mo yun dito kasi syempre alam mo na lahat. Ang masasabi ko lang, magiging adjustment mo dyan, paano ka makisalamuha sa tao, paano ka makipag-usap. Pangalawa, iba-iba klase produkto, hindi basta-basta produkto ng Pilipinas, meron din dito niyan, wala yun. Iba kasi produkto nila, syempre ibang bansa eh. Kaya dito halos hinahawakan namin, produkto halos lahat naiikutan namin eh. Ang tawag lang sa amin dito is associate. So under kami ng isang kumpanya na direct. So, hindi kami direct company. Kunyari, Del Monte. Dol. Diba? Sensodyne. Puntera. Bira. Hindi ko makita rito eh. Wala akong gano'ng makita rito eh. Diba? Walang merchandising. Ang merchandising lang nila rito, merchandiser nila rito, yung pagdating sa Pilipinas, commando, tactical merchandiser, tactical commando. Dito naman kasi, diba, sabi ko nga, last vlog ko is vendor. So, vendor, no, yun yung mga pumupunta. Kalimitan, ang pumupuntang vendor dito, yung lagi, araw-araw na nakikita ko, Coke, Pepsi, diba? Tsaka Mondelez, diba? So, kami, ako, example, nagre-refill ako sa groceries, mga food, sa non-food, diba? HBA, Health and Beauty. Tapos GM site. Pag sinabi mong GM site, general merchandise. Diba? Like mga katulad ng mga
school supply, laruan, diba? Yung mga punda ng unan, kutsyon, general merchandise yan, tawag yan. Paglaruan, sporting goods, mga weights, diba, weights, and then sa mga, halimbawa, pang-camping yan, sporting goods yan, may mga fishing rod. So, ma-apply mo, yung trabaho mo, kumbaga sa makakapag-refill ka, makakapag-trabaho. Iba yung klase yung withdrawal dito. Meron kasi, eto, pag nag-deliver dito, halos direct display. Magkaroon man ng stock sa warehouse, konti lang talaga. At least talagang malilimitahan yung expiration. Hindi ka abutan. Di ba? Hindi ka abutan ng expiration. Kasi sa atin dyan sa Pilipinas, syempre, maimbak ng konti para hindi mawala ng produkto, para magkaroon ng benta. Sales nga naman, tama. Dito kasi ganun din naman yan eh. Nagkakaroon pa rin ng produkto. Minsan hindi darating dahil gawa nga ng para hindi maabutan ng expiration. Tsaka yung produkto quality. Pag binili mo, okay pa. So, yung pinagkaibahan lang, ang pinagkaiba, yung nga, hindi gaanong i-stock sa warehouse. Ang kadalasan na na-i-stock sa warehouse, beverage, tubig, soft drinks, beverage lang. So, example yun, pagdating dyan sa atin sa Pilipinas, is, syempre may pagkain. Doon meron naman may na-stock din, pero hindi ganun kalakihan yung warehouse. So, hindi bulto-bulto yung deliver. Kumbaga sa isang araw namin dito, 2 trailer kami. So, halos kasi sa amin, sa stocking 1 namin, stock 1 kami, refill kami, halos parang all around kami. Hindi ka binigyan ng designation. Halimbawa, kung doon ka lang sa GM site, doon ka lang sa GM site. Okay, ikaw naman, doon ka naman sa laruan. Sa laruan ka lang. Lahat gagawin mo, refill, withdraw, sa yun. Doon ka lang. Pero hindi ka pupunta ng groceries, produce. Kasi sa akin, sa designation namin sa nanay ko kasi pinasok ako ng nanay ko. So, ako nung unang naging merchandiser bago ang nanay ko, kaya lang, nanay ko, hindi na siya palipat-lipat, ayaw niya nang gano'n. So, mas maganda rin naman yan kasi kung ano ka lang naman associate. Pero, kung vendor ka rito, kailangan may sarili kang sasakyan, talagang marunong ka mag-drive, lahat doon babayaran ka. Siguro, pamasahe, salary, pamasahe, kumbaga sa gasolina. Ayan. So, no overtime. Wala ring overtime. Bira lang ang overtime dito. Siyempre, iba yung rate namin dito, dyan. Siyempre, pag palitan mo, malaki ang value. Pero dito kasi, yung cost of living mahal. So, yung magiging advice ko, kung gusto mo mag-apply, mag-iba ka ng trabaho, lakas lang ng loob. Kasi, para sa pamilya, why not naman ba't ka atras? Kung ayaw mo rin namang mawalay sa pamilya mo, nasa yan. Wala namang pilitan yan, di ba? Pero advice ko, kung ikaw mag-abroad, kailangan mo lakas na loob, tibay na loob. Tapos buo ang loob mo. No? Ang kalaban mo dyan, homesick. Lalo't mag-isa ka. Pero, paalala ko lang, magiging advice ko, kung kayo ay mag-abroad, alagaan nyo ang sarili nyo. Hindi ko sinabing, hindi nyo sila padalhan, di ba? Nasa sa inyo yan. Kailangan nyo rin mag-ipon para sa sarili nyo, para pag uwi nyo, talagang tumigil na kayo sa tanong. May naipuntar ka, may naipon ka para sa sarili mo, di ba? Kasi, ang akin lang, wag mo ibigay lahat. Kasi, wala na, siyempre, hindi naman habang buhay, bata ka, tama, di ba? Huwag kang umasa sa pension. Ang pension, pagtanda mo yan. Diba? Sa akin lang, mag-ipon ka. Kung may benefits ka, ipunin mo. Tapos ka na mag-abroad. At least, maganda yung magiging benefits mo. Bukod sa benefits, may ipon ka. No? Sa akin lang, tibay ng loob, lakas ng loob, buo ang loob mo pag nag-abroad ka. So, dapat, kailangan gawin mo kung buo na talaga yung pag-isip mo tsaka yung kalooban mo. Yun lang magiging advice ko. No? Kung sa trabaho, hindi tayo umatras dyan. Kasi overall the world, maraming Pilipino.
Marami talagang Pilipino. Except lang talaga pagka sa mga kakaunti like Korea, 'di ba? Konti lang din yung ibang Pilipino. Sa North yun sa North. Pero mabait naman ang mga taga-North, mabait ang mga taga-North. North Korea. Tapos, syempre, hindi pare-paras yung value ng pera pag pinapalit dyan sa Pilipinas. Kaya lang talaga, advice ko, mag-ipon ka. Para pag tumanda kayo, hindi rin mahirapan din yung magiging mga anak ninyo. Diba? Tapos nasuportahan nyo pa yung magulang nyo. Unang-unang susuportahan nyo yung magulang nyo. Kaya lang, siyempre, di ba may mga magulang na sige, tabi mo lang yan para sa pamilya mo. Magbigay ka, pangkain, okay na yun. O, di okay na sila. Yun yung sinasabi ko, kailangan nyo mag-ipon. Para di sa sarili nyo, para din naman sa lahat. Diba? Hindi yung pagkain sa iba naman, pag hindi nabigyan, ikaw pa yung masama. Diba? Gusto ko naman parang may pinatago. Pero, magbigay ka, okay lang yung pangkain. Para, hindi ka sabihin na madamot. Para sa akin lang. Diba? Advice ko lang, huwag mong ilalahat. Mag-ipon ka, buo ng loob mo. Malakas na loob mo. O yung, diba? Mag-ipon ka. Di habang buhay nasa abroad ka. Diba? And then, kailangan mo rin talaga ng dasal. Number 1 dyan, dasal kahit ako aminin ko hindi ako nakakapag-simba. May mga, siyempre, tao lang din tayo, diba? Hindi ako nakakapag-simba kasi wala ako sasakyan. Hindi pa ako nagkakaroon sa sasakyan dito. Wala pa akong license. Kasi conflict sa gusto ng day off para maturuan ako ni mother. So, gusto ko pag naturuan ako ni mother, sulit na. Ay, di ko pwedeng, huwag mo rin ipipressure yung sarili mo pag nandun ka na rin sa abroad. Yun din. Relax ka lang konti. Ano mo lang. Medyo hard sa una, magiging relax ka lang, magiging maayos. Para hindi ka rin matens kasi minsan yung utak mo wala. Kailangan mo lang talaga may libangan ka. Diba? No? So, maraming salamat sa'yo. Si Mackenzie ng MOA. Grabe. So, yun nga, si Mackenzie, si Jake Cubs Caballero, si Mackenzie ng MOA. So, salamat sa yung tanong. No, Mackenzie, ito yung nag-live ako. Diba? Kay Mamits. Diba? So, shout out and to your family. So, God bless. Sana, may natutunan tayo and then sana may nakuha ka ring tips. So, sa akin lang naman, bilang proud Pilipino, saludo ako sa bawat Pilipino. Nasa abroad, and then magtatrabaho ang mga tatay para sa kanilang pamilya, no? So, shout out po. So, God bless. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. My name is Alden. Ito ang JL Naka-Vlog. Peace out. Peace out.